Magandang araw mga kasowers! Welcome po muli sa ating channel. Panibagong tutorial na naman yung nais kong i-share sa inyo. Ito po ay request ng ating isang subscriber. Yan po yung kanyang request. At hindi po ito normal na sukat ng pants. Dahil ang kanyang waistline ay 49. Ang kanyang hips naman ay 49 din. Ganun pa man, gawan natin ito ng tutorial. So samahan nyo ako mga kasowers sa ating gagawin. So, gawa lang tayo dito ng para sa kanyang center line. Yan, tapos ilista natin yung kanyang sukat. Ang ating waistline ay 49. Ang ating hips ay 49 din. Ang kanyang crotch ay 11. Din yung kanyang hita ay 30. Pero wala siyang nilagay na para sa kanyang tuhod, kaya gawan na lang natin ng sukat. Yung kanyang tuhod ay gawin nating 22. Din ang kanyang laylayan gawin na lang nating 18. Din ang length niya ay 40 ang length niya. Yan. So dito sa ibabaw ay magbaba lang tayo dyan ng mga 3.5 inches. Yan, i-straight lang natin. Okay, simulan na natin magsukat. Haba ng kanyang crotch at haba ng kanyang pants. Okay, dito po sa line na ito ay itapat nyo po yung 1 inches dyan. Kailangan nakalagpas po yan ng 1 inches. Yan, kasama na po dyan ang waistband. So, kunin natin yung crotch niya na 11. Yan, guhitan yung 11. Din yung full length niya ay 40. Yan, din add kayo ng 1.5 para sa kanyang fold. So, iparehas lang natin doon sa una. 11, tapos 40, tapos yan, add ng para sa kanyang fold. Then, lagyan natin ng linya. Yan. So, para makuha natin yung sukat ng kanyang tuhod, yan. Dapat kasi sa sukat pa lang sa pants, mula doon sa kanyang waistline ay sukatin nyo na hanggang sa kanyang tuhod. Yan, mula dyan hanggang sa tuhod. Pero kung hindi nyo nasukat, ganito na lang ang kanyang gagawin. Yan. Kunin nyo yung pinakahaba niyan, tapos hatiin nyo. Ganyan. Tapos add kayo ng 1.5 akyat. Yan. So, dyan na po yung ating linya para sa kanyang tuhod. Yan. Sukatin muna natin para eskwalado yung ating nail line. Yan. So, straight lang. Pagkatapos ay kunin na natin yung lapad ng kanyang laylayan, tuhod at saka hita. So, ang ating laylayan ay 18 inches. So, ang kalahati ng 18 inches ay 9. Okay? 9. So, ang kalahati naman ng 9 ay 4.5. So, itapat natin yung 4.5 sa center. Diyan sa center line. Guhitan dito ang 9. Mula sa gitnang guhit ay gumuhit kayo uli ng 1/4 sa loob, 1/4 sa labas. Ganyan. Dito naman sa kabila, 1/4 sa labas, 1/4 sa loob. Ganyan. Ang sukat naman ng ating tuhod ay 22. Ang kalahati ng 22 ay 11. So, ang kalahati ng 11 ay 5.5. Ilagay natin sa center. Diyan yung 5.5. So, guhitan natin dito. Then, guhitan natin yung 11. Okay, then, katulad doon sa laylayan, 1/4 dito sa loob, 1/4 din sa labas. Okay, dito naman sa kabila, ganun din, 1/4 sa labas, 1/4 din sa loob. Yan. So, dito naman tayo sa ating hita. Dito tayo sa baba ng konti. Yan, mga 1 inch mula sa guhit. Yan. So, ang ating hita ay
30 inches ang sukat. So ang kalahati ng 30 inches ay 15. So ang kalahati naman ng 15 ay 7.5. So ilagay natin sa center. Yan. Diyan yung 7.5. Yan. Tapos guhitan natin to dito. Guhitan natin ang 15. Okay. Dito sa side seam ay mag-add kayo ng 1/2 sa loob, 1/2 sa labas. Yan. Dito naman sa kanyang inseam, ang gawin nyo ay 1 inch. 1 inch ang labas, 1 inch ang loob. Sa normal na sukat, dapat po yan ay 3/4 lang. Pero dahil yan po ay big size, kaya ginawa ko pong 1 inches. Then, i-connect na natin yung ating ginawang 1/4 sa labas, 1/4 sa loob. Then, dito naman sa kanyang hita, ganito naman. Yan. So, wag nyong idiretso sa taas. Ganyan lang. Para may ma-adjust pa tayo dyan pagka nagkaroon ng problema. Ganyan lang. So, dito naman sa kabila, pag ganito naman. Yan. Kailangan kasi yan maganda ang curve niya. Hindi basta-bastang ano lang. Yan, ganyan. So, dito naman sa crotch niya, ganito ang gawin nyo. Mula dyan sa dulo, yan. 1 and 1/4 ang normal, 1 and 1/2. So, ito ay big size, gawin nating 1 and 3/4. Yan. So, mula sa guhit na yan, ay sukatin nyo hanggang doon sa kanyang center line. Tapos, iakyat nyo. Yan, halimbawa kung 5 yan, gawin nyo na lang dyan na 4.5 dyan sa dulo. Yan, adjust natin. Okay, then guhitan natin. Sa pagkuha naman ng hips, ganito ang gawin nyo. Mula dyan, yan, sukatin nyo dyan kung gaano yan kalapad. Tapos hatiin nyo. Tapos pagkahati, baba lang kayo ng 1.5. Yan. So, dyan na po yung magiging linya ng ating hips. Okay, ang ating hips ay 49. I-divide po natin yan sa 4 ay 12 and 1/4. So, mula dyan sa guhit, yan, guhit kayo ng 12 and 1/4. Yan, para po yan sa kanyang front hip. Yan, 12 and 1/4. So, dito naman sa kanyang waistline ay 49 din. So, divide mo sa 4, 12 and 1/4 din. Guhitan nyo ang 12 and 1/4. So, wala na pong pleats ang ating harap. Yan, 12 and 1/4. Then, baba kayo dito ng 1/2. Yan. So, ilayin lang natin ang panibago. Ganyan. So, dito naman sa kanyang side, i-connect natin. Yan, kailangan makuha nyo yung pinakamagandang hubog, yung saktong-sakto doon sa sukat. Ganyan. Yan, pagdating naman dito sa baba, ganito. Ganyan. Okay, dito naman sa ating hips sa kanyang back panel, ganito gawin nyo. Mula sa dulo, 1 inches, guhit kayo. Yan, tapos dito naman sa taas niya ay 2 inches. Ang guhit nyo, ganyan. So, dapat po kasi dyan ay iskwalado po yan. Mula dyan sa kanyang back crotch, hanggang doon sa kanyang gilid, dapat naka-iskwalado po yan. Dahil pag hindi po yan naka-iskwala ay magkakaroon po kayo ng problema dyan. Yan, kailangan iskwalado. So, ang gawin natin ay guhitan muna natin yung dito sa kanyang back crotch. Yan.
Okay, din kuhain na natin yung sukat ng kanyang hips. So ang hips ay 49, divide mo sa 4 ay 12 and 1/4. Guhitan natin ang 12 and 1/4. Ganyan. So dito naman sa kanyang waistline, ganun din. 49 kaya 12 and 1/4 ang ating guhit. Din mag-add tayo ng 1 inch para sa kanyang tronsal. Yan, 1 inch. Ay, diretso lang natin to. Yan. So, yan na yung i-connect natin. Yan sa dulo. So, mag-ingat sa pag-connect. Yan, dahil ito po ay hindi normal na sukat. Kailangan natin kumuha ng magandang hubog. Okay, iayos natin. Yan, pwede ganyan. Yan, ganyang hubog, pwede yan. Hayaan nyo na kung hindi natin nakuha yung kanyang pinakasukat. Kasi ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit hindi natin makuha yung pinakasaktong sukat niya. So, ganyan lang. Tapos dito sa baba, pag ganyan naman. Okay. Then, dito, yan. Kung anong haba niyan, sukatin nyo. Kung anong kalalabasan na haba niyan, ganun din dapat sa kanyang back panel. Yan, para hindi yan magkaroon ng high and low. Guhitan natin dito. Yan. Kasi kung ano kasi ang haba ng ating front panel, dapat yung ating back ay ganun din. Kaya importante pantay po sila para hindi sila magkaroon ng high and low. So dito naman i-squala natin. Yan, i-check natin kung sakto ang ating gawa. So sa back po kasi kailangan naka-squala po yan para hindi yan magkaroon ng problema. Yan. So connect lang po natin. Okay. So, kunin lang po natin yung center ng ating back panel. Yan. Kunin nyo yung center para po sa kanyang tronsal. Yan. So, straight lang naman po yan. Yan. Tapos, 1/2, 1/2. Kasi 1 inch yung ating tronsal. Yan. Okay, dito naman sa ating ibabaw, yan, ganyan. Yan, medyo pa-curve lang, paumbok. So, dito naman sa ating, dito sa ating inseam, kung ano po ang haba niyan, yan, ganun din dapat sa ating back. Yan. So, yan na yung ating i-connect, i-curve natin. So, sa pag-curve po niyan, huwag masyadong malalim yung curve. Huwag din naman masyadong mababaw. So, kuhain nyo yung pinakamagandang hubog. Okay. So, dito naman sa kanyang pocket, yan, sa front, dito sa ibabaw, 2 inches lang ako dyan. Yan, tapos yung lalim ng kanyang pocket opening ay 6 inches lang yung aking ginagawa dyan. So, depende na po sa inyo kung gaano kahaba ang inyong pocket opening. So, ayan. Kompleto na yung ating panel. Meron na tayong front and back. Ang gagawin lang natin ay sukatin natin yung ating ginawang pattern. Dito sa ating hip, yan, or dito sa ating hita, or sa ating tuhod, or laylayan. So, ang ating laylayan ay 18. Yan, sinukat ko po. Yan, sakto po siya. So, dito naman sa kanyang tuhod, yan, ating 22 ang ating tuhod. Yan, sakto po. Maging din dito sa ating hita, yan, kailangan sukatin yan. Yan, 30 yung sukat ng ating hita. So, ayan, sakto po siya. So, merong problema dito sa ating bandang hip. Yan. So, ang ating hip ay 49. Nung sinukat ko po ito, ay umabot po ito ng 51. So nagkaroon po siya ng sobra. So hindi po yan maiwasan na magkaroon ng sobra
dahil yung ating pants pattern ay hindi po normal yung kanyang size, dahil ang kanyang waistline 49, ang kanyang hips 49. Dapat sana mas malaki ang sukat ng hips kaysa waist. Hindi rin pwede gawin natin ganito yung ating hip curve. Yan, hindi pwedeng ganyan. Hindi rin pwedeng ganyan. Yan, so ang dapat talaga ay pag ganito lang. Yan po yung tinatawag nila na proportion. Di bali pong hindi sumakto sa sukat, wag lang maging pangit yung proportion ng ating pants. So mas maigi na ang sumobra, wag lang pong magkulang sa sukat. Okay, ikat lang po natin itong ating pattern para magkaroon po tayo ng front and back. Yan, sundan lang natin yung ating guhit. Then mag-add tayo ng 1/2 na para sa kanyang sewing allowance. Yan, 1/2 lang po yan. Maging sa kanyang inseam, 1/2 lang din. Then sa kanyang side din ay 1/2 lang din. Pero depende na po sa inyo, pwede nyong gawing 3/4, pwedeng 1/2. Yan, so ito yung para sa kanyang tronsal sa back. Ibakat lang natin. Yan. Tapos yung kanyang back roots, yan. Ibakat natin kasi babawasan natin yan. Yan, pwede na po dyan yung mga 1 inch o 1 1/4. Ganyan. So dito naman sa ating front, yan, baba lang tayo dito. So meron na tayong back, sa front na lang. So nakita nyo to, yung pinakababang line yan, yan po yung para sa ating front. Bawasan po natin. Yan, 1/2 lang din po yan. Maging sa kanyang inseam. So sa side niya, ganun din, 1/2 lang din. Okay, meron tayong pattern ng front panel at saka back panel. Yan. Guhitan lang natin, sulatan natin ng A at B para palatandaan back and front. Yan, maganda yung ating pattern. So guhitan lang natin ng sukat. Yan, yung kanyang waistline, kanyang hips, yung sukat ng kanyang hita, ng tuhod at ng laylayan, para kung merong mga customer ay meron kayong pagbabasihan na sukat. So yan, tapos na po yung ating tutorial sa araw na to. Sa nag-request nito, sana po ay nakatulong sa iyo. At mga ka-sewers, kita-kita na lang tayo sa susunod na pag-upload ng aking mga video. God bless po, paalam.